Hawak ko ang telang pelus habang pinapakintab ang mamahaling platera sa loob ng engrandeng opisina ni Daniel Whitfield. Ang bawat kuskus ko ay tila isang ritual ng pagpapakumbaba, isang pag-aalay ng aking dangal para sa sahod na pambili ng gamot ng aking ina. Ngunit ang katahimikan ng mansyon ay biglang bumasag nang marinig ko ang mga boses mula sa nakabukas ng bahagya na pinto ng library. Ilang patak lang nito sa champagne niya mamaya, Marcus. Sisiguraduhin nating hindi na siya makakaabot sa pirmahan ng prenup. Bakit pa natin hihintayin ang kasal kung pwede naman siyang mamatay na, ang huling habilin ay ilipat ang lahat ng shares sa akin? Yon ang boses ni Vivian Cross, ang babaeng itinuturing ni Daniel na anghel. Ang tinig niya na dati ay tila musika sa pandinig ni Daniel, ay ngayon ay parang kalawang na kumakain sa aking sistema. Siguraduhin mo lang, Vivian. Kapag nakuha natin ang Whitfield Manor, wala nang makakapigil sa atin. At ang katulto na yon, si Elena, itatapon natin siya sa kalsada na parang basang-basahan. Sagot ng isang lalaki, si Marcus, ang tapat na abogado ni Daniel. Nanigas ang aking buong katawan. Ang platerang hawak ko ay tila naging kasing bigat ng isang bundok. Sa loob ng 3 taon, nagsilbi ako rito ng higit pa sa aking tungkulin. Pinanood ko si Daniel mula sa malayo, inalagaan ang kanyang mga sugat na hindi nakikita ng iba, at tiniis ang bawat panlaliit ni Vivian para lamang manatili sa tabi niya. Ngunit sa isang saglit, ang lahat ng aking pagtitimpi ay naglaho. Biglang bumukas ang pinto. Diretsong naglakad si Vivian papasok sa opisina. Ang kanyang takong ay lumilika ng matatalas na tunog sa sahig na tila mga pako na ibinabaon sa aking puso. Wala siyang bakas ng gulat nang makita ako. Sa halip, isang mapanghamak na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Oh, nandito ka pala, Elena. You look like a drowned rat in that uniform. Huwag mong masyadong pakintabi ng silver. Baka masilaw ka sa katotohanang hinding-hindi mo mararanasang kumain gamit ang mga yan. Wika niya habang sinusuri ang kanyang mga kuko. Narinig ko po ang pinag-uusapan ninyo, Ma'am Vivian. Diretsyong sabi ko. Walang pang-inginig sa aking boses. Ang dati-rati ay maamong pusa ay tila naging isang estatwa ng yelo. Tumawa si Vivian, isang tawang puno ng lason. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng aking panga ng madiin. And so what? Sino ang paniniwalaan ni Daniel? Ang mapanghusgang katulong na walang pangalan o ang babaeng pakakasalan niya? You were nothing but a ghost in this house, Elena. Isang utos ko lang. Bukas ay nasa kulungan ka na dahil sa pagnanahaw ng alahas ko na itatago ko sa kwarto mo. Ito na ang gupit ng gunting sa aking pasensya. Sa gitna ng kanyang mga pananakot, naramdaman ko ang isang kakaibang katahimikan sa aking loob. Ang sakit na dati ay nagpapaluha sa akin ay naging isang matalim na liwanag. Hindi ako kumibo. Hindi ako nagmakaawa. Tinitigan ko siya sa mga mata. Isang tingin na hindi niya inasahan mula sa isang hamak na katulong. Ma'am, baka nakakalimutan ninyong bago ako naging katulong dito ay nag-aaral ako ng batas. Bulong ko. Ang aking tinig ay mababa. Ngunit sapat na para magpatindig ng balahibo. At ang isang ghost ay nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng mga buhay. Bahagyang nanginig ang kamay ni Vivian. Ngunit agad niya itong binawi sa pamamagitan ng isang marahas na tulak sa akin. Mag-empake ka na, Elena. After the party tonight, you're done. Marcus, tawagan mo ang agency. Palitan ang basurang ito. Lumabas si Vivian na parang isang reyna. Iniwan akong nakatayo sa gitna ng silid. Ngunit sa halip na humagulgol, dahan-dahan kong inabot ang aking cellphone na nakatago sa ilalim ng tray. Pinindot ko ang stop sa voice recorder. Ang bawat salita, ang bawat balak, at ang bawat pananakot niya ay ligtas na nakatago sa aking digital na bulsa. Humarap ako sa salamin ng opisina ni Daniel. Nakita ko ang isang babaeng hindi ko nakilala. Ang Elena na laging nakayuko ay wala na. Ang natitira ay isang babaeng may malamig na plano.
Dahan-dahan kong kinuha ang aking apron at tinanggal ito. Nilukot ko ito at itinapon sa basurahan. Hindi ako aalis ng luhaan. Kung gusto nila ng drama, ibibigay ko sa kanila ang isang trahedyang hindi nila malilimutan. Kinuha ko ang aking bag at mabilis na naglakad patungo sa silid ng mga server ng mansyon. Alam ko ang password. Alam ko ang bawat sulok ng bahay na ito dahil ako ang naglilinis nito. Sa loob ng ilang minuto, ang lahat ng CCTV footage ng usapan nila ni Marcos ay naka-upload na sa aking cloud storage. Lalabas ako ng mansyong ito, ngunit babalik ako. Hindi bilang isang katulong, kundi bilang ang bangungot na hinding-hindi nila matatakasan. Habang naglalakad ako palabas ng gate, naramdaman ko ang unang patak ng ulan. Ngunit hindi ito malamig. Para itong basbas ng apoy na naglulunsad sa aking bagong simula. Daniel, patawad, pero kailangan mong masaktan para magising. At Viven, sisiguraduhin kong ang tanging pirma na gagawin mo sa susunod ay ang pirma sa iyong supina. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ko. Bumaba ang bintana at tumambad ang mukha ng isang matandang lalaki na matagal ko nang hindi nakikita. "Handa ka na ba, Elena?" tanong niya. "Higit pa sa handa, Attorney Santos, oras na para bawiin ang dapat ay sa akin." Sumakay ako sa sasakyan nang hindi lumingon sa mansyong naging kulungan ko sa loob ng 3 taon. Ang gabi ay bata pa, at ang aking paghihiganti ay nagsisimula pa lamang sa isang malamig at kalkuladong hakbang. Ang bawat patak ng ulan sa salamin ng sasakyan ni Attorney Santos ay tila mga kalkuladong hakbang sa isang chessboard. Hindi ako nakatingin sa labas, kundi sa screen ng aking cellphone. Pinakikinggan ko ang sariling boses ni Viven Cross na naguutos na lasunin ang lalaking akala niya ay pag-aari na niya. "Elena, hindi ka lang buhay ang iniligtas mo. Iniligtas mo ang buong Whitfield Empire." Madiing wika ni Attorney Santos habang nagmamaneho. Pero kailangan nating mag-ingat. Marcus is a shark. He knows the law as much as I do. "Hindi sapat ang alam niya, attorney. Ang kailangan natin ay ang gulat," sagot ko. Walang emosyon ang aking mukha. Ang puso ko, na dati ay tumitibok para sa kapakanan ni Daniel, ay tila naging isang piraso ng yelo na hindi na kayang tunawin ng kahit anong apoy. Samantala, sa loob ng Whitfield Manor, alam kong nagsisimula na ang palabas. Naririnig ko sa aking isipan ang pagpasok ni Daniel sa mansyon. Pagod, uhaw, naghahanap ng katahimikan. At doon siya sasalubungin ng babaeng may hawak ng baso ng kamatayan. "Hon, you look so stressed," ang boses ni Viven, malambing at puno ng mapanlinlang na pag-aalala. "Here, uminom ka muna. I made this especially for you." Gusto kong sumigaw. Gusto kong pigilan siya. Ngunit alam kong bahagi ito ng plano. Kailangang makita ni Daniel ang tunay na kulay ng kanyang pinakamamahal sa paraang hinding-hindi niya malilimutan. "Nasaan si Elena?" ang tanong ni Daniel. Naramdaman ko ang kurot sa aking dibdib. Kahit papaano, hinahanap niya ako. "That girl? Oh, Daniel. Don't be shocked, but she's gone." Sagot ni Viven na may kasamang peking buntong hininga. Nahuli ko siyang kinukupit ang diamond brooch ko. Nang kumprontahin ko siya, nag-eskandalo siya at biglang tumakbo palabas. "I was about to call the police, but I didn't want to ruin your night." Gaslighting. Isang sining na perpektong kabisado ni Viven. Ang paggawa ng kwento upang magmukhang biktima habang dinudurog ang pagkatao ng iba. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Viven. Sa ilalim ng coaster ng basong ibinigay niya kay Daniel, may iniwan akong isang maliit na piraso ng papel. Isang microchip na naglalaman ng eksaktong oras ng usapan nila ni Marcos sa library. Sa loob ng sasakyan, binuksan ko ang aking laptop. "Ati, i-activate na natin ang remote access sa main screen ng library ni Daniel. I want him to see it now. Hindi mamaya, hindi bukas, ngayon." "Are you sure, Elena? This will break him,"
Paalala ni Attorney Santos. Kailangang mabasag ang salamin para makita ang dumi sa likod nito. Malamig kong sagot. Sa main screen ng library ni Daniel, biglang bumukas ang isang video file. Hindi ito CCTV. Ito ay ang live stream mula sa camera na itinago ko sa loob ng isang florera bago ako umalis. Kitang-kita sa screen si Viven na nakatayo sa harap ni Daniel, hawak ang baso. Ngunit sa gilid ng camera, makikita rin si Marcos na sumisilip sa pinto, naghihintay ng hudyat. Uminom ka na, Hon, pagpilit ni Viven. Para makapag-relax ka na, bago natin pirmahan yung bagong investment papers na dinala ni Marcos. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Daniel. Tumingin siya sa baso, pagkatapos ay sa papel na nakadikit sa ilalim ng coaster. Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na chip. Ano to, Viven? Tanong ni Daniel. Ang kanyang boses ay malamig, isang tonong bihirang marinig mula sa kanya. Ah, that? Baka basura lang nga naiwan nung magnanakaw na katulong na yon. Mabilis na sagot ni Viven, bagaman bakas ang kaba sa kanyang mga mata. Don't mind it, just drink. Sa sandali ngayon, pinindot ko ang enter sa aking laptop. Ang audio recording ng kanilang plano ay biglang umalingaw-ungaw sa buong surround sound system ng library. Ilang patak lang nito sa champagne niya mamaya. Sisiguraduhin nating hindi na siya makakaabot sa pirmahan. Ang boses ni Viven ay pumuno sa silid. Ang kanyang mukha na kanina ay punang-puno ng lambing ay biglang namutla, laging kasing puti ng papel. Ang basong hawak niya ay nagsimulang manginig. Daniel, it's not what it looks like. Fake yan! Inimbento yan ni Elena para sirain tayo! Sigaw ni Viven. Nagsimula na siyang umiyak. Ang mga luha na dati ay sandata niya para paamuhin si Daniel. Ngunit huli na ang lahat. Tumayo si Daniel. Ang taas ng kanyang tindig ay tila isang nagbabantang bagyo. Kinuha niya ang baso mula sa kamay ni Viven at itinuon ang tingin dito. Kung fake ito, Viven, uminom ka. Hamon ni Daniel. Katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Viven at ang malakas na tibok ng aking puso habang nanonood mula sa malayo. Bakit, Hon? Sabi mo't sa alang ito. Why are you shaking? Tanong ni Daniel habang dahan-dahang inilalapit ang baso sa labi ni Viven. Daniel, stop! You're hurting me! Pagdadrama ni Viven habang pilit na kumakawala. Marcus, help me! Bumukas ang pinto at pumasok si Marcus. Ngunit sa halip na tumulong ay nanatili itong nakatayo, tila nag-iisip kung paano ililigtas ang sarili niyang balat. Elena, bulong ni Daniel sa hangin. Alam kong sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng pagkakamali niya. Ang katotohanang ang taong itinuring niyang basura ang siyang tanging nagmamalasakit sa kanyang buhay. Attorney, ihinto mo ang sasakyan, utos ko. Bakit? We need to get to the safe house. Hindi, babalik tayo, sabi ko habang isinasara ang laptop. The show is just beginning at hindi ko hahayaang matapos ito nang wala ang bida. Sa gitna ng kaguluhan sa mansyon, isang bagong balita ang biglang pumutok sa lahat ng social media platforms ng mga business elites sa Maynila. Isang anonymous leak tungkol sa malaking anomalaya sa mga accounts ng Whitfield Manor at ang pangalang nakalagay bilang primary suspect ay hindi ang katulong na si Elena Reyes, kundi ang abogadong si Marcos at ang socialite na si Viven Cross. Ito ang aking unang pasabog. Ang paghila sa kanilang dangal pababa sa putikan bago pa man sila makagawa ng susunod na hakbang. Habang pabalik ang sasakyan sa mansyon, tinignan ko ang aking refleksyon sa screen ng cellphone. Wala na ang Elena na takot. Wala na ang Elena na tahimik. Viven, akala mo ay ikaw ang reyna ng manipulasyon, bulong ko sa sarili. Pero nakalimutan mo, ako ang naglilinis ng bawat dumi na iniiwan mo. At ngayon, sisiguraduhin kong pati ikaw ay mawawalis palabas ng buhay na ito. Natanaw ko na ang mga ilaw ng mansyon. Ngunit bago pa man kami makarating sa gate, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang umalingaw-ngaw.
Isang grupo ng mga hindi kilalang lalaki ang humarang sa aming daan. Ang matinis na tunog ng pagpreno ng mga gulong sa semento ay pumunit sa katahimikan ng gabi. 3 itim na sasakyan ang nakaharang sa aming daan. Ang kanilang mga headlight ay tila mga nanunuring mata na pilit kaming binubulag. Hindi ako kumurap. Hindi ko hinaya ang makita ng sinuman ang panginginig ng aking mga daliri. Attorney Santos, huwag kang bababa. Malamig kong utos habang tinitingnan ang mga lalaking lumalabas mula sa mga sasakyan. Sila ay nakasuot ng uniforme ng elite security ng Whitfield Manor. Hindi sila mga kriminal. Sila ay mga tauhan ni Daniel. Bumukas ang pinto ng aming sasakyan mula sa labas. Isang lalaking may malapad na pangangatawan ang humarap sa akin. Miss Reyes, pinapatawag kayo ni Mr. Whitfield. Na yun din. Hindi nyo kailangang gumamit ng dahas. Papunta na talaga ako sa kanya, sagot ko. Tumayo ako ng tuwid. Ang aking likod ay kasing unat ng isang kwerdas ng gitara. Sa bawat hakbang ko, pabalik sa loob ng mansyon, nararamdaman ko ang pagbabago ng hangin. Hindi na ako ang babaeng tinitingnan nila ng may panghahamak. Ngayon, ako ang babaeng may hawak ng kanilang mga sikreto. Pagpasok ko sa library, ang amoy ng alak at tensyon ay sumalubong sa akin. Nakaupo si Daniel sa kanyang leather chair. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang noo. Sa sulok, makikita si Vivian na nakaupo sa sahig, humahagulgol, habang si Marcos ay nakaposas na sa isang tabi, binabantayan ng mga pulis. Elena? Ang tawag ni Daniel. Ang kanyang boses ay basag, puno ng pagsisisi na tila isang sugat na bumubukas. Inangat niya ang kanyang tingin sa akin. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Hindi ko siya sinagot ng mabilis. Lumakad ako patungo sa kanya. Nilampasan ng umiiyak na si Vivian na parang isa lamang itong mansa sa carpet. Dahil sa bahay na ito, Daniel, ang katotohanan ay isang barya na walang halaga hanggang sa ito ay kailanganin. At hindi mo ako pakikinggan kung wala akong dalang sapat na ebidensya. Elena, please! Maawa ka sa akin! Alam kong nagkamali ako, pero ginawa ko lang yon dahil sa takot. Sigaw ni Vivian habang pilit na inaabot ang laylayan ng aking damit. Dahan-dahan akong yumuko sa kanya. Tinitigan ko siya sa mga mata. Ang mga matang dati ay puno ng yabang. Ngayon ay puno ng desperasyon. Takot? Takot kang mawala ng pera, Vivian? Takot kang bumalik sa putikan kung saan ka nanggaling? Huwag mong gamitin ang salitang takot para pagtakpan ang iyong kasakiman. Tumayo ako at hinarap si Daniel. Kailangan nating mag-usap. Sa labas. Sa harden. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang hardin ng Whitfield Manor ay tila isang paraiso na nababalot ng lason. Huminga ng malalim si Daniel, ang kanyang mga balikat ay nakalaylay. Nawala ang lahat, Elena. Ang tiwala ko, ang kumpanya. Marcus managed to drain the offshore accounts before the police arrived. Hindi pa nawawala ang lahat, Daniel. Simula ko. Ang aking boses ay matatag, puno ng lohika. Nung naglilinis ako sa opisina mo, nakita ko ang mga lumang ledger ng tatay mo. May mga accounts siyang hindi alam ni Marcos. Mga accounts na nakapangalan sa isang foundation na matagal nang hindi aktibo. Napatingin sa akin si Daniel. Ang gulat ay rumihestro sa kanyang mukha. Paano mo nalaman ang tungkol sa foundation na yon? Kahit ako, halos nakalimutan ko na ang tungkol doon. Dahil habang ang iba ay abala sa pagpapakitang tao, ako ay abala sa pag-aaral. Sagot ko ng may bahagyang merya. Daniel, hindi mo kailangan ng isang asawa na gagastos ng pera mo. Ang kailangan mo ay isang partner na marunong magbantay sa likod mo. At sa ngayon, ako lang ang taong may kakayahang gawin yon. Hinawakan ni Daniel ang aking kamay. Nararamdaman ko ang init ng kanyang palad, isang damdamin na matagal ko nang itinago sa ilalim ng aking uniforme. Bakit mo ginagawa ito, Elena?
Matapos ang lahat ng panlalait na natanggap mo rito, bakit mo pa rin ako inililigtas? Dahil ang utang na loob ko sa tatay mo ay mas malaki kaysa sa galit ko sa iyo, pagsisinungaling ko. Ang totoo, may bahagi ng aking puso na hindi kayang makitang gumuho ang lalaking ito. Ngunit hindi ko yon sasabihin. Hindi ngayon. At dahil gusto kong makita ang mukha ni Viven kapag nalaman niyang ang basura na tinapon niya ang siyang muling bubuo sa imperyong ito. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa amin. Ang tanging naririnig ay ang bulong ng hangin sa mga dahon at ang aming magkasabay na paghinga. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan ng isang billionaire at isang mid ay naglaho. Napalitan ng isang alyansang nabuo sa apoy ng pagtataksil. Tutulungan kita, Daniel. Pero sa isang kondisyon, madiin kong sabi. Kahit ano, Elena. Kahit ano. Ako ang mampapatakbo ng kaso laban kay Viven at Marcus. Walang settlement. Walang awa. Gusto ko silang makitang nadurusa sa paraang legal at masakit. Tumango si Daniel, isang seryosong pangako. Sayo ang batas, Elena. Sayo ang lahat. Ngunit habang tila nang tatagumpay na kami, naramdaman ko ang isang malamig na titig mula sa malayo. Lumingon ako sa direksyon ng malaking gate ng mansyon. Sa anino ng mga puno, isang lalaki ang nakatayo, nakasuot ng itim na jacket at may hawak na sigarilyo. Ang baga ng kanyang sigarilyo ay tila isang mapulang mata sa dilim. Nanigas ang aking dugo. Kilala ko ang tindig na yon. Kilala ko ang paraan ng kanyang pagtayo na tila laging handang sumalakay. Elena, may problema ba? Tanong ni Daniel nang mapansin ang aking pananahimik. Wala, mabilis kong sagot habang pilit na ibinabalik ang aking paningin sa kanya. Pumasok na tayo sa loob. Marami pa tayong dapat ayusin. Ngunit sa likod ng aking isipan, ang isang sikretong mas malalim pa sa kataksilan ni Viven ay nagsisimulang kumatok. Ang lalaki sa gate ay hindi dapat narito. Siya ang dahilan kung bakit ako nagtago sa mansyong ito. At ngayon, natagpuan na niya ako. Ang bawat sulok ng library na dati ay puno ng karangyaan, ay tila naging isang malamig na korte ng katarungan. Nakatayo ako sa tabi ni Daniel, habang ang mga pulis ay sinisimulang ilabas si Marcus. Ngunit si Viven, nanatili siyang nakaluhod. Ang kanyang mamahaling gown ay kumalat sa sahig na parang isang lantang bulaklak. Daniel, makinig ka sa akin. I did it for us. Ang kumpanya mo ay pabagsak na at ang tanging paraan para mailigtas ito ay ang ilipat ang asset sa isang holding company sa labas ng bansa. Marcus and I were just trying to protect your future. Ang hiyaw ni Viven. Ang boses niya ay puno ng gas-gas na emosyon. Pilit na humahanap ng butas sa puso ni Daniel. Tiningnan siya ni Daniel na may halong pandidiri. Protect my future? O protektahan ang luho mo, Viven? Narinig ko ang recording. Narinig ko kung paano mo pinag-usapan ang pagkamatay ko na parang nagpaplano lang kayo ng isang bakasyon. Fake yun! Inimbento yun ang katulong na yan! Turo ni Viven sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. She's obsessed with you, Daniel. She wants to take my place. Look at her, pretending to be a lawyer when she's just a piece of trash I should have fired a long time ago. Lumapit ako ng isang hakbang. Hindi mabilis, hindi agresibo, kundi may bigat ng isang taong alam ang kanyang panalo. Ang basura, Viven, ay yung mga taong ang dumi ng budi ay hindi na kayang linisin ng kahit anong mamahaling pabango. You didn't just sell Daniel's assets. You sold the blueprints of the new Whitfield engine to their biggest competitor. I found the emails, Viven. Nakaprint na ang mga ito at nasa kamay na ng mga otoridad. Natahimik ang buong silid. Ang huling barahan ni Viven ay naglaho sa hangin. Ang kanyang pagiging pa-victim ay tila isang sirang plaka na wala nang nakikinig. Dahan-dahan siyang tumayo, pinalis ang kanyang luha, at ang kanyang muka ay nagbago mula sa pagiging kaawa-awa tungo sa isang hitsura ng purong kasamaan. You think you've won, Elena?
bulong niya, sapat na para marinig naming dalawa ni Daniel. You're just a replacement. Isang panakip butas. Matapos kanyang gamitin para makuha ang pera niya, ibabalik ka rin niya sa kusina kung saan ka nararapat. Maling-mali ka, Viven. Sagot ko ng may tipid na ngiti. Dahil sa pagkakataong ito, hindi si Daniel ang magpapasya kung saan ako nararapat. Ako ang magpapasya para sa sarili ko. At ang unang desisyon ko? Ang makita kang lumabas ng mansyong ito nang walang kahit isang alahas na suot mo. Lumingon ako sa mga gwardiya. Hubarin niyo ang lahat ng suot niyang alahas. Ang mga yan ay pag-aari ng Whitfield Estate. At ang bag niya, iwanan niyo rito. Lalabas siya rito na ang dala lang ay ang kanyang kahihiyan. Ang tunog ng pantanggal ng mga brilyanteng hikaw ni Viven ay tila musika sa aking pandinig. Ang bawat hiya o shame na ipinalasap niya sa akin sa loob ng 3 taon ay bumabalik sa kanya ng 10 ulit. Habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas, ang tanging maririnig ay ang kanyang mga mura at pagbabanta. Hanggang sa ang tunog ng sirena ng pulis ay tuluyang lumayo at naglaho sa kadiliman. Naiwan kami ni Daniel sa library. Ang katahimikan ay mabigat, puno ng mga bagay na hindi pa nasasabi. Napansin ko ang panginginig ng mga kamay ni Daniel habang inaabot niya ang isang baso ng tubig. I'm sorry, Elena. I'm so sorry, bulong niya. Hindi siya makatingin sa akin. Ang isang makapangyarihang billionaire ay tila naging isang batang naliligaw. Ang sorry ay para sa mga maliliit na pagkakamali, Daniel. Ang nangyari rito ay isang aral. Sagot ko, habang dahan-dahang inaayos ang mga nagulong papel sa kanyang mesa. Huwag kang hihingi ng tawad sa akin. Patunayan mo na lang na hindi na sayang ang pagligtas ko sa'yo. Paano? Everything is a mess. Ang reputasyon ko sa board, ang shares ng kumpanya, ayusin natin yan. Bukas na bukas din, magpapatawag tayo ng emergency board meeting. Gagamitin natin ang mga ebidensya laban kay Marcus para bawiin ang mga kontratang pinirmahan mo sa ilalim ng duress. Sabi ko ng may otoridad. Tumingin siya sa akin. Ang gulat ay napalitan ng isang kakaibang paghanga. You're not just a law student, are you? Paano mangalaman ang lahat ng ito? Maraming oras ang isang katulong para makinig at magbasa, Daniel. Habang iniisip niyo na wala kaming naririnig, kami ang may hawak ng lahat ng impormasyon. Sagot ko. Lumabas muna ako para kumuha ng ilang dokumento sa aking silid sa staff quarters. Ngunit paglabas ko sa veranda, muli kong nakita ang lalaking kanina pa nagmamasid sa gate. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagtatago sa anino. Nakatayo siya sa ilalim ng poste ng ilaw. Diretsong nakatingin sa akin. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lalaking iyon, si Rafael. Ang taong dahilan kung bakit kinailangan kong magpalit ng pangalan at magtago bilang isang hamak na katulong. Ang taong may hawak ng madilim na bahagi ng aking nakaraan na kahit si Daniel ay hindi dapat malaman. Dahan-dahan siyang nag-angat ng kamay at itinuro ang kanyang relo, isang senyales na nauubos na ang aking oras. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palayo, unti-unting kinakain ng bilim ng gabi. Bumalik ako sa loob ng library. Ang aking mukha ay tila walang nangyari, ngunit sa loob ko ay may isang bagong bagyong namumuo. Elena, okay ka lang? Mukha kang nakakita ng multo. Puna ni Daniel habang lumalapit sa akin. Okay lang ako, Daniel. Napagod lang siguro. Pagsisinungaling ko. Inilapag ko ang isang folder sa harap niya. Heto ang mga dokumentong kailangan nating repasuhin para sa board meeting bukas. Pero bago ang lahat, may isang bagay ka pang dapat malaman. Ano yun? Hindi lang si Marcus ang may hawak ng files mo. May isa pang tao na nakakaalam ng lahat ng galaw mo sa kumpanya. Isang taong hindi mo inaasahan. Sino? Hindi ako nakasagot agad. Ang lihim na aking itinatago ay tila isang bomba na anumang oras ay sasabog. Bago ko pa mabigkas ang pangalan, ang telepono sa mesa ni Daniel ay biglang tumunog.
Isang tawag mula sa security gate. Sir, may isang lalaki po rito sa labas. Sinasabing siya raw ang tunay na may-ari ng lupang kinatatayuan ng mansyong ito. At may dala siyang ebidensya na magpapatunay na ang Whitfield Manor ay hindi sa inyo. Napatingin sa akin si Daniel. Ang takot ay muling bumalik sa kanyang mga mata. At ako? Alam ko na ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa paghihiganti kay Viven. Ito ay isang digmaan para sa aming kaligtasan. Ang bawat kataga mula sa telepono ay tila mga butil ng yelo na dumadaloy sa aking ugat. Tiningnan ko si Daniel. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi maipaliwanag na takot. Ang Whitfield Manor, ang kuta ng kanyang kapangyarihan, ang huling alaala ng kanyang mga magulang, ay biglang nayanig. Elena, hindi maaari ito. Binili ito ng tatay ko bago pa ako isilang. Bulong ni Daniel, ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng katahimikan ng library. Papasukin niyo siya, madiin kong utos sa security sa kabilang linya. Hindi ako naghintay ng pagsang-ayon mula kay Daniel. Sa mundong ito, ang pag-aalinlangan ay paanyaya sa pagkatalo. What are you doing? We don't even know who he is, sigaw ni Daniel. Ngunit hinarap ko siya ng may matigas na paninindigan. Daniel, ang mga magnanakaw ay hindi umaalis dahil lang sa binaliwala mo sila. Mas mabuting makita ang talim ng kutsilyo kaysa maramdaman ito sa iyong likod sa dilim. Sagot ko habang inaayos ang aking tayo. Maupo ka. Huwag mong ipakita sa kanya na nanginginig ang iyong mundo. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto. Isang lalaking nasa kanyang huling bahagi ng 40 ang pumasok. Si Attorney Victor. Ang kanyang aura ay puno ng yabang, nakasuot ng mamahaling suit na tila nagsasabing siya ang nagmamay-ari ng bawat hanging kanyang nilalanghap. Sa likod niya ay isang pamilyar na anino na nagbabili sa tibok ng aking puso, si Rafael. Nanatili si Rafael sa may pinto. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin ng may mapanghamak na ningning. Mr. Whitfield, pasensya na sa istorbo sa ganitong oras. Simula ni Attorney Victor habang inilalapag ang isang itim na folder sa mesa. Ngunit ang aking kliyente, si Mr. Rafael de la Vega, ay narito upang bawiin ang lupaing ito. Ang deed of sale na hawak ng pamilya niyo ay isang palsipikadong dokumento. Isang lease agreement lamang ang pinirmahan ng tatay mo noong 1975. At natapos na ang taning nito kahapon. Napahawak si Daniel sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa kahoy. Isang suffocating trap. Ang timing ay masyadong perpekto. Pagkatapos ng gulo ni na Viven at Marcus, heto ang isang bagong dagok na tila planado hanggang sa huling detalye. That's impossible! Marcus checked all the titles! Hiyaw ni Daniel. Exactly, Daniel. Marcus checked them, singit ko. Ang aking boses ay malamig, tumago sa tensyon ng silid. Kaya pala ganun kadaling nakapasok sina Viven sa buhay mo. Hindi lang sila nagnanakaw ng pera. Nililinis nila ang daan para sa pagdating ng tunay na mananakop. Kinuha ko ang folder at dahan-dahang binuksan. Habang binabasa ko ang bawat linya, naramdaman ko ang pagtitig ni Rafael. Ang bawat salita sa dokumento ay tila isang sumpa mula sa aking nakaraan. Ito ang dahilan kung bakit niya ako hinahanap. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang sikretong nakabound sa ilalim ng mansyong ito. Attorney Victor, ang dokumentong ito ay may pirma ng isang notaryo na pumanaw na 10 taon na ang nakalilipas. Pansin ko habang hinahaplos ang papel. At ang dry seal? Masyadong malinaw para sa isang papel na dapat ay dekada na ang tanda. Alam nating pareho na ang dokumentong ito ay gawa sa isang basement ng mga peke sa rekto. Tumawa si Rafael mula sa pinto, isang tunog na tila kalansing ng mga kadena. Palaban ka pa rin, Maribel? O dapat ko bang sabihing, Elena? Napalingon si Daniel sa akin. Ang gulat at pagdududa ay muling naglaro sa kanyang mga mata. Maribel? Who is she talking about, Elena?
Hindi ko siya tiningnan. Nanatili ang aking paningin kay Rafael. Sa sandaling yon, ang takot ko ay naglaho, napalitan ng isang mapanganib na kalmado. Ang aking internal awakening ay kumpleto na. Kung kailangang dumanak ang katotohanan para malinis ang bahay na ito, hahayaan ko itong umagos. Ang pangalan ko ay hindi mahalaga sa usaping ito, Rafael. Sabi ko habang itinatapon ang folder pabalik sa mesa. Ang mahalaga ay, ang katotohanang ang kliyente mo ay walang karapatan dito. At ikaw, Attorney Victor, ay maaaring mawalan ng lisensya sa pagdadala ng huwad na ebidensya sa loob ng pamamahay na ito. Huwag kang masyadong kampante, banta ni Victor. Ngunit pinatigil siya ni Rafael sa pamamagitan ng isang kumpas ng kamay. Daniel, tila masyado kang nagtitiwala sa iyong katulong. Wika ni Rafael habang dahan-dahang lumalapit. Bakit hindi mo siya tanungin kung bakit siya nagtatago rito sa loob ng 3 taon? Bakit hindi mo itanong kung ano ang relasyon niya sa mga taong pilit na bumubuwag sa iyong kumpanya? Ang hangin sa loob ng library ay tila naging kasing bigat ng tingga. Tumingin si Daniel sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa para sa isang pagtanggi. Ngunit hindi ako nagsalita. Sa halip, lumakad ako patungo kay Rafael hanggang sa magkatapat ang aming mga mukha. Amoy ko ang pamilyar na amoy ng kanyang sigarilyo at ang amoy ng panganib. Tapos ka na ba? Tanong ko sa kanya. Ang boses ko ay halos bulong na may talim ng isang labaha. Dahil kung tapos ka na, maari ka nang lumabas at dalhin mo ang iyong mga pekeng papel. Dahil bukas, ang mga abogadong kinuha ko ay magsasampa ng kasong harassment at falsification laban sa iyo. You think you've won? Nisi ni Rafael. Hinihintay ka na ng nanay mo, Maribel. At alam nating dalawa na wala siyang gamot kung wala ang tulong ko. Ang pagbanggit niya sa aking ina ay tila isang sampal na nagpuyos sa aking galit. Ngunit sa halip na sumabog, ay mas lalo akong tumahimik. Ang katahimikan ko ay ang aking pinakamalakas na sandata. Umalis na kayo, ngayon din! Utos ni Daniel. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad na muling nabuhay. Nang makaalis ang dalawa, hinarap ako ni Daniel. Ang library na dati ay aming kuta, ay tila naging isang malawak na disyerto ng kawalan ng tiwala. Elena o Maribel? Sino ka ba talaga? Tanong niya. Hinawakan ko ang aking kwintas, ang tanging alaala ng aking tunay na pagkakakilanlan. Ako ang taong magliligtas sa iyo, Daniel. Pero para magawa yon, kailangan nating lisanin ang mansyong ito ngayong gabi. Ano? Bakit natin iwan ang bahay ko? Dahil ang mansyong ito ay hindi naligtas. At ang taong dumating kanina? Siya ang may-ari ng lahat ng utang ng Whitfield Manor sa labas ng bansa. He doesn't want the land, Daniel. He wants you out of the picture so he can take over the entire industry. Bago pa makasagot si Daniel, isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin ang narinig mula sa itaas na palapag. Sinundan ito ng amoy ng usok na mabilis na kumakalat sa ventilation system. Ang mansyon ay nasusunog. Ang amoy ng nagbabagang kahoy at natutupok na mga kurtinang seda ay mabilis na lumaganap sa loob ng library. Tila isang halimaw na nagugutom at handang lamunin ang bawat alaala ng pamilya Whitfield. Ang usok, na kasing itim ng balak ng aking mga kaaway, ay nagsimulang gumapang sa kisame. Bumubuo ng isang nakalulunod na kumot na nagpapahirap sa aming paghinga. Hindi ako sumigaw. Ang pagpapanik ay isang luho na hindi ko kayang bayaran sa sandaling ito. Habang si Daniel ay nakatayo sa gitna ng silid, tila estatwang nakatitig sa unti-unting paglamas ng apoy sa kanyang kasaysayan, mabilis kong hinablot ang itim na briefcase sa ibabaw ng mesa. Nandoon ang mga ledger, ang mga hard drive, at ang mga dokumentong magsisilbing aming sandata. Daniel, move! Hindi ito ang oras para magluksa sa mga pader na gawa sa semento at pintura. Ang sigaw ko sa kanya. Ang boses ko ay matalas, tila isang latigo na humahampas sa kanyang pagkabalisa. Elena, ang mga painting ng magulang ko. Ang lahat. Bulong niya.
Ang boses ay puno ng pait. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang muka ng madiin. Pilit na itinuon ang kanyang paningin sa akin sa gitna ng namumulang paligid. Ang pamana nila ay wala sa mga painting na yan, Daniel. Nasa dugo mo yan. At kung mamamatay ka rito dahil sa pag-iinarte mo, dun mo talaga sila mabibigo. Now run! Sa bawat hakbang namin palabas, nararamdaman ko ang init na nagmumula sa mga dingding. Ang tunog ng paglamas ng apoy sa mga tuyong kahoy ay tila isang nakatutulig na hiyaw sa katahimikan ng gabi. Alam ko ang bawat pasikot-sikot ng mansyong ito, isang bentahe ng pagiging invisible maid sa loob ng 3 taon. Hindi kami dumaan sa main hallway kung saan siguradong naghihintay ang mga tauhan ni Rafael. Sa halip, hinila ko si Daniel patungo sa service stairs, ang madilim at makitid na daanan na tanging mga katulong lang ang gumagamit. Nang makalabas kami sa likod ng mansyon, sinalubong kami ng malamig na hangin ng gabi at ang malagim na tanawin ng Whitfield Manor na unti-unting nagiging isang malaking sulo sa gitna ng kadiliman. Sa di kalayuan, nakita ko ang anino ni Rafael, nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan, payapang pinapanood ang bawat paglamas ng apoy. Magaling, Mahibel. Nagawa mo siyang ilabas, wika ni Rafael nang mapansin niya kami. Walang bakas ng gulat sa kanyang muka. Pero kahit anong takbo niyo, wala na kayong babalikan. I've frozen all of Daniel's local accounts. Bukas, ang balita sa buong bansa ay ang aksidenteng sunog sa Whitfield Manor at ang paglaho ng bilyonaryong si Daniel Whitfield. Hinarap ko siya. Ang aking likod ay kasing tigas ng asero. Hindi ko binitiwan ang briefcase. Masyado kang kampante, Rafael. Nakalimutan mo yata ang itinuro mo sa akin noon. Never show your cards too early. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanliit. Ang mga accounts na na-freeze mo? Iyon ang mga accounts na matagal ko na nilinis. Ang pera ni Daniel ay wala na sa Pilipinas, Rafael. Inilipat ko na ito sa isang offshore trust fund sa Singapore bago mo pa maisip ang sunugin ang bahay na ito. Ang malamig kong sagot. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa aking labi nang makita ko ang unang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang muka. You didn't just burn a mansion. You burned your own leverage. You bitch! Galit na sigaw ni Rafael at mabilis na humakbang patungo sa amin. Ngunit, agad siyang pinigilan ng tunog ng paparating na mga sirena ng bumbero at pulis. Daniel, let's go! Bulong ko habang hinihila siya patungo sa isang lumang sasakyang nakaparada sa anino ng mga puno. Ang sasakyan ni Attorney Santos na kanina pa naghihintay. Habang papalayo kami, tinitigan ko si Daniel. Ang kanyang muka ay puno ng uling at luha. Tinitingnan ang nagbabagang labi ng kanyang buhay. Ngunit ako, ang tanging nakikita ko ay ang daan patungo sa aming muling pagbangon. Sino ka ba talaga, Elena? O Maribel? Tanong ni Daniel sa loob ng sasakyan. Ang kanyang boses ay hindi na puno ng pagdududa, kundi ng isang uri ng takot na may halong paghanga. Ako ang babaeng sinira niyo noon, Daniel. At ako rin ang tanging babaeng bubuo sa inyo ngayon. Sagot ko habang binubuksan ang briefcase. Inilabas ko ang isang lumang dokumento, ang tunay na titulo ng lupa. Ang lupang kinalalagyan ng mansyon mo? Hindi ito sa tatay mo, at hindi rin ito kay Rafael. Nakapangalan ito sa nanay ko. Isang utang na loob ng lolo mo na hindi nyo kailanman binayaran. Natahimik ang buong sasakyan. Ang sustansya ng katotohanan ay mas masakit pa sa init ng apoy. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam kong ang digmaang ito ay nagsisimula pa lamang. Isang text message ang pumasok sa aking cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Nasa amin ang nanay mo. Kung gusto mo siyang makitang buhay, dalhin mo ang titulo sa lumang bodega sa Pier 4. Ang aking mundo ay muling nayanig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang assets ang nakataya, kundi ang huling hibla ng aking puso. Ang liwanag mula sa screen ng aking cellphone ay tila isang mitsa ng dinamita
sa loob ng madilim na sasakyan. Ang bawat letra sa mensahe ay humihiwa sa aking huling depensa, ngunit hindi ako nagpakita ng kahit isang patak ng luha. Sa mundong ginagalawan ni Rafael at Daniel, ang emosyon ay isang lason. Ang tanging panlaban ko ay ang aking talino. Elena, ano yon? Bakit ka biglang nanahimik? Tanong ni Daniel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, habang pilit na inaayos ang kanyang sarili mula sa pagkakasandal sa upuan. Nasa kanila ang nanay ko, maikli kong sagot. Ang boses ko ay walang bahid ng pang-inginig. Tila nagbabasa lamang ako ng ulat ng panahon. Inihilig ko ang aking ulo sa bintana at pinanood ang mabilis na pagdaan ng mga poste ng ilaw. Pier 4, doon nila ako gustong pumunta. Pupunta tayo sa mga pulis. Hindi natin pwedeng gawin ito ng mag-isa. Mabilis na suhestyon ni Daniel habang hinahawakan ang aking balikat. Mabilis ko siyang hinarap. Ang aking mga mata ay nanunuot sa kanya. Ang mga pulis ay binabayaran ni Rafael, Daniel. At ang mga hindi niya mabayaran, tinatakot niya. Kung gusto nating makuha ang nanay ko ng buhay, susunod tayo sa laro niya. Pero tayo ang magtatakda ng mga patakaran. Sa bawat pihit ng manibela ni Attorney Santos, lalong tumitindi ang amoy ng dagat at ang kalawang na hanging nagbumula sa pantalan. Ang Pier 4 ay isang sementeryo ng mga barko at mga pangarap. Isang lugar kung saan ang batas ay walang kapangyarihan. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng isang lumang bodega, ang tanging naririnig ay ang ritmo ng ulan na tumatama sa bubong na yero at ang malakas na bugso ng hangin na nagpapagalaw sa mga kalawanging kadena sa paligid. Ang kadiliman ay tila isang buhay na nilalang na naghihintay na kami ay lamunin. Daniel, manatili ka rito sa sasakyan. Iwanan mo sa akin ang briefcase. Utos ko habang kinukuha ang mabigat na bag. Hindi kita hahayaang pumasok doon ng mag-isa, Elena. Lupa ko ang nakataya rito at buhay ng nanay mo. Giit ni Daniel. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyong hindi ko inaasahan mula sa isang lalaking kakawala lang sa kamatayan. Ito ay hindi na tungkol sa lupa mo, Daniel. Ito ay tungkol sa katotohanang matagal ko nang itinago, bulong ko. Kung papasok ka, siguraduhin mong handa kang makita ang tunay na mukha ng taong itinuturing mong tagapagligtas. Dahan-dahan kaming naglakad patungo sa bukana ng bodega. Ang tunog ng aming mga hakbang sa basang semento ay tila isang babala. Pagpasok namin, bumungad ang isang malawak na espasyo na tanging isang dilaw na ilaw lamang ang nagbibigay ng liwanag sa gitna. Doon, nakatali sa isang kahoy na upuan ang aking ina. Ang kanyang muka ay puno ng pasa, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. At sa likod niya, hindi si Rafael ang nakatayo. Viven? Ang boses ni Daniel ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Nakatayo si Viven. Hawak ang isang maliit na baril na itinututok sa ulo ng aking ina. Wala na ang kanyang mamahaling gown. Suot niya ang isang simpleng itim na damit. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. At ang kanyang mga mata ay puno ng purong kabaliwan. Akala niyo ba ay ganoon kadali niyo akong matatapon? Halahak ni Viven. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bodega. Daniel, ang lalaking minahal ko, itinapon mo ako na parang basura para sa katulong na ito. At ikaw, Elena, o Maribel, ikaw ang sumira sa lahat ng pinaghirapan ko. Viven, bitawan mo siya. Walang kinalaman ang nanay ko sa galit mo sa akin. Sabi ko habang dahan-dahang inilalapag ang briefcase sa sahig. Narito na ang titulo. Narito na ang lahat ng kailangan mo para makuha ang lupa. Pakawalan mo lang siya. Ang titulo? Hindi na sapat ang titulo, Elena. Sigaw ni Viven habang mas lalong idinidikit ang baril sa aking ina. Gusto ko kayong makitang nagdurusa. Gusto kong makita ni Daniel kung paano mawawala sa kanya ang tanging taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Rafael is coming, and he's bringing the papers that will sign over everything to me. But before that,
I want a show. Viven, makinig ka! Pakiusap ni Daniel habang sinusubukang lumapit. Huwag mong gawin ito. Pwede pa nating pag-usapan. Wala na tayong dapat pag-usapan, Daniel! Singit ni Viven. Alam mo ba kung bakit napakadaling pasukin ang sistem mo? Dahil si Marcos ay matagal ko ng kasabwat at si Rafael, siya ang nagbigay sa akin ng puhunan para maging Viven Cross. I was never a socialite, Daniel. I was just a project. Isang proyektong nilikha para sirain ka. Naramdaman ko ang paglamig ng aking pakiramdam. Ang bawat salita ni Viven ay tila mga piraso ng puzzle na nabubuo. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsasalita, napansin ko ang isang bagay. Ang anino sa likod ng malalaking container ay gumalaw. Rafael, alam kong nandyan ka. Malakas kong sabi. Ang aking boses ay pumutol sa hysterical na tawa ni Viven. Lumabas ka na. Alam nating dalawa na hindi mo hahayaang sirain ng isang desperadong babae ang plano mo. Mula sa kadiliman, lumabas si Rafael. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang itim na coat. Tumingin siya kay Viven ng may halong pandidiri. You're making a mess, Viven. Malamig na wika ni Rafael. I told you to keep them here, not to create a scene. I don't care, Rafael. I want her dead. Hiyaw ni Viven habang nanginginig ang kanyang daliri sa gatilyo. Elena, ibigay mo na ang briefcase. Utos ni Rafael habang tinititigan ako. Ito na ang huling pagkakataon mo para iligtas ang nanay mo. Huwag mong hintayin na mawalan ako ng pasensya. Dahan-dahan kong binuksan ang briefcase. Sa loob nito, hindi ang titulo ang nakikita, kundi isang tablet na may nakabukas na timer. Ang mga numero ay mabilis na bumababa. Ang briefcase na ito, Rafael, ay may nakakabit na GPS tracker at isang automatic upload system. Ang malamig kong paliwanag. Kapag hindi ko na-input ang code sa loob ng 30 segundo, ang lahat ng ebidensya ng illegal business mo, ang ugnayan mo kay Marcos at ang lokasyon ng bodegang ito ay direktang mapupunta sa National Bureau of Investigation. At ang pinaka-importante, ang video na nakuha ko kanina habang inaamin ni Viven ang lahat. Nanigas si Rafael. Ang kanyang mapang uyang nangiti ay naglaho, napalitan ng isang anyo ng matinding kalkulasyon. 10 segundo, Rafael. Wika ko habang nakatitig sa tablet. 10 segundo bago matapos ang career mo at ang kalayaan mo. You wouldn't dare, hamon ni Rafael. Ngunit ang kanyang boses ay may bahid na ng kaba. Subukan mo ako, hamon ko pabalik. Sa gitna ng tensyong ito, biglang narinig ang tunog ng pagpihit ng bakal sa taas ng bodega. Isang malakas na inay ng pagkiskis ng metal ang pumuno sa katahimikan. At bago pa man makakilos ang sinuman, isang malaking container ang dahan-dahang gumalaw mula sa pagkakasabit nito. Tila isang nagbabantang kamatayan na nakabitin sa itaas ni na Viven at ng aking ina. Anong ginagawa mo, Elena? Sigaw ni Daniel habang nakatingin sa gumagalaw na container. Hindi ako ang gumagawa niyan, sagot ko. Ang aking mga mata ay nakatuon sa isang anino sa control booth sa itaas. Isang putok ng baril ang umalingaw sa loob ng bodega, ngunit hindi ito nanggaling kay Viven. Ang bala ay tumama sa control panel at ang malaking container ay tuluyan ng bumagsak. Ang malakas na tunog ng pagbagsak ng dambuhalang bakal sa semento ay yumanig sa buong pundasyon ng bodega, tila isang lindol na nagpabagsak sa lahat ng kayabangan sa loob ng silid na iyon. Ang alikabok at kalawang ay humalo sa makapal na usok na lumika ng isang pansamantalang tabing sa gitna namin. Sa isang saglit, ang mundo ay tumigil. Nanay! Ang sigaw ko. Ngunit hindi ito isang hiyaw ng desperasyon. Ito ay isang hudyat. Habang ang lahat ay nakatuon ng pansin sa bumangsap na container, mabilis akong kumilos. Hindi ako nag-atubili. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Viven na nawala ng balanse. Ang kanyang baril ay bahagyang lumayo sa ulo ng aking ina. Gamit ang lahat ng lakas na itinago ko sa likod ng aking maamong anyo bilang katulong, sinugod ko siya.
Hindi ako gumamit ng dahas na walang saysay. Tinamaan ko ang kanyang pulso sa paraang itinuro sa akin ng mga taon ng pakikipaglaban sa lansangan bago ako pumasok sa mansyon. Ang barela ay tumalsik sa madilim na sulok. Lumikha ng isang matunog na kalansing habang tumatama sa mga bakal. Elena, huwag! Ang hiyaw ni Daniel. Ngunit huli na ang lahat para sa kanyang pag-aalala. Hinila ko ang aking ina patungo sa likod ng isang makapal na haligi ng semento. Ang aking mga kamay ay mabilis na nagtanggal ng mga lubid na nakagapos sa kanya. Nay, huminga ka ng malalim. Tapos ng pagkatago natin. Bulong ko sa kanya. Ang kanyang mga mata, kahit puno ng pagod, ay sumagot ng isang matatag na pagtango. Mula sa itaas, sa control booth, lumabas ang isang figura. Hindi ito ang mga tauhan ni Rafael. Ito ay si Attorney Santos, hawak ang isang signal jammer. Siya ang third card na inihanda ko bago pa kami pumasok sa bitag na ito. Rafael, Viven, akala niyo ba ay papasok ako rito ng walang backup? Ang malamig kong wika habang dahan-dahan akong tumatayo, inihaharap ang aking sarili sa kanila. Ang usok ay dahan-dahang napapawi, na nagpapakita ng aking anyo. Isang babaeng hindi na kailangan pang magpanggap. Si Rafael ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang muka ay madilim. Tila isang bulkang malapit ng sumabog. Ngunit si Viven? Siya ay nakaupo sa sahig, humihingal. Ang kanyang buhok ay basa ng ulan at pawis. Mukhang isang basang sisiw sa halip na isang socialite. You think this changes anything, Maribel? Nisi ni Rafael, bagaman bakas ang pag-aalinlangan sa kanyang boses. I have the law on my side. I have the papers. The papers? Tumawa ako, isang maikli at tuyot na tawa na tila tunog ng pagkapunit ng papel. Rafael, ang mga utang na binili mo mula sa mga bangko ni Daniel sa Singapore, hindi mo nahawak ang mga yan. Habang abala kayo mag-usap ni Viven sa library noong isang linggo, binili ko ang mga distressed assets na iyon gamit ang aking sariling capital. I am now your primary creditor, Rafael. I don't just own the land. I own you. Naniga si Rafael. Ang kanyang mapang-uyam na anyo ay biglang gumuho. Ang slap face na ibinigay ko ay hindi pisikal, kundi isang brutal na katotohanan na nagpabagsak sa kanyang buong imperyo. Ang bilyonaryong nag-akalang siya ang humahawak sa leeg ko ay natuklasang siya pala ang nakatali sa aking mga kamay. Elena, paano? Bulong ni Daniel. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Saan ka kumuha ng ganoon kalaking pera? You were just my maid. Daniel, stop being so naive. Singit ni Viven mula sa sahig. Ang kanyang boses ay puno ng pait. She was never just a maid. She's the daughter of Clara Reyes. Does that name ring a bell? Napatingin si Daniel sa aking ina. Ang gulat sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na pagkilala. Clara, ang babaeng sinasabi ng tatay ko na tunay na nagmamay-ari ng lahat? Yes, Daniel, ang matatag na sagot ng aking ina habang dahan-dahan siyang tumatayo sa tulong ko. Ang tatay mo ay hindi naging bilyonaryo dahil sa sariling sikap. Naging bilyonaryo siya dahil ninakaw niya ang inheritance ng pamilya namin noong panahon ng martial law. Elena isn't taking revenge. She's just taking back what was stolen from us 40 years ago. Ang bawat salita ay tila isang dagok sa danga ni Daniel. Ang mansyong kinalakihan niya, ang kumpanyang ipinagmamalaki niya, ay nakatayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. So you used me? Tanong ni Daniel. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. Lahat ng pagliligtas mo sa akin, lahat ng pag-aalaga mo, bahagi lang ba yun ng plano mo para bawiin ang yaman mo? Hinarap ko siya. Gusto kong sabihing hindi. Gusto kong sabihing may bahagi ng aking puso na tunay na nag-aalala sa kanya. Ngunit sa harap ni Rafael at Viven, hindi ako pwedeng maging mahina. Iniligtas kita dahil ikaw ang susi para mabuksan ang mga vault na itinago ng tatay mo. Ang malamig kong sagot.
Ang pag-aalaga? Trabaho ko yon, Daniel. At binayaran mo ako para doon. Nakita ko ang pagkadurog ng kanyang puso sa kanyang mga mata. Mas masakit pa ito kaysa sa pagtataksil ni Vivian, dahil ang taong pinagkatiwalaan niya ay may mas malalim at mas seryosang motibo. Biglang tumunog ang mga sirena sa labas. Hindi lang pulis, kundi mga special operatives. Pumasok sila sa bodega. Ang mga ilaw ng kanilang mga flashlight ay tila mga espada ng katarungan na humihiwa sa kadiliman. Rafael de la Vega, Vivian Cross. You are under arrest for kidnapping, arson, and large-scale financial fraud. Ang boses ng isang opisyal. Habang pinoposasan si Vivian, lumingon siya sa akin. Ang kanyang muka ay puno ng lason. You think you've won, Elena? You're just like us. Mas malala ka pa. You played with a man's heart just to get a piece of land. Enjoy your victory, but remember, you will always be the maid who stole a kingdom. Hindi ko siya sinagot. Pinanood ko silang ilabas, ang kanilang mga hiyaw ay unti-unting naglaho sa tunog ng ulan. Naiwan kaming tatlo sa bodega. Ako, ang aking ina, at si Daniel. Ang katahimikan ay tila isang pader na hindi kayang tibagin. Aalis na kami, Daniel, sabi ko habang kinukuha ang briefcase. Ang Whitfield Manor ay babawiin ng bangko bukas. Pero dahil ako ang may hawak ng mga utang mo, bibigyan kita ng 30 araw para lisanin ang property. I will be fair, unlike your father. Elena, ang tawag ni Daniel nang tumalikod na ako. Huwag mo na akong tawaging Elena, sabi ko nang hindi lumingon. Ang pangalan ko ay Maribel Reyes. At ang babaeng nakilala mo sa loob ng 3 taon ay namatay na kasabay ng pag-abo ng mansyon mo. Habang naglalakad kami palabas ng bodega, naramdaman ko ang bigat ng briefcase sa aking kamay. Nakamit ko ang hustisya, nabawi ko ang yaman ng aking ina. Pero habang naririnig ko ang mahinang hikbi ni Daniel sa likuran ko, may isang tanong na pilit bumubulabog sa aking isipan. Isang itim na envelope ang iniabot sa akin ni Attorney Santos pagpasok namin sa sasakyan. Pinabibigay ng nanay mo. Sabi niya, basahin mo ito kapag tapos na ang lahat. Binuksan ko ang envelope sa ilalim ng madilim na ilaw ng sasakyan. Sa loob ay isang lumang litrato. Isang litrato ng tatay ni Daniel at ng aking ina, magkayakap, sa harap ng mansyong hindi pa tapos gawin. At sa likod nito, may nakasulat na mga salitang nagpahinto sa aking mundo. Para sa aming anak, Maribel. Ang mansyong ito, ang aming pangako sa iyo. Nganigas ang aking buong pagkatao. Kung anak ako ng tatay ni Daniel, ibig sabihin, ang cliffhanger na ito ay hindi lamang banta sa aking yaman, kundi sa mismong pagkatao ko at sa nararamdaman ko para sa lalaking kakawasak ko lang. Ang bawat patak ng ulan sa salamin ng sasakyan ay tila mga luha ng langit na tumatagos sa aking kaluluwa. Ngunit ang aking mukha ay nanatiling kasing tigigas ng marmol. Hawak ko ang lumang litrato. Ang mga gilid nito ay kupas na. Ngunit ang katotohanang dala nito ay mas matalas pa sa anumang balisong. Nay, anong ibig sabihin nito? Ang tanong ko sa aking ina na nasa tabi ko. Ang aking boses ay hindi nanginig. Ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Tumingin sa akin si Clara, ang aking ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pait na tanging ang mga taon ng pagtitiis ang makakalika. Si Thomas Whitfield. Hindi lang niya ninakaw ang yaman natin, Maribel. Ipinangako niya sa akin ang isang buhay na magkasama tayo. Ngunit nang isilang ka, natakot siya. Natakot siyang masira ang kanyang pangalan sa alta sosyedad. Kaya itinapon niya tayo na parang mga basurang mansa sa kanyang malinis na record. Ang slapface ng katotohanan ay tila isang malakas na sampal na nagpamanhid sa aking buong pagkatao. Ang lalaking kinalaban ko, ang lalaking sinira ko ang buhay, ay maaring kapatid ko sa ama. Isang mapait na biro ng tadhana. Ang yaman na binabawi ko ay hindi lamang mana. Ito ay bayad sa bawat gabing umiyak ang aking ina
at sa bawat araw na nagtrabaho ako bilang alipin sa sarili naming lupain. Itigil mo ang sasakyan, utos ko kay Attorney Santos. Maribel, kailangan nating makarating sa ligtas na lugar. Rafael's men might still be out there. Paalala ng abogado. Itigil mo ang sasakyan, pag-uulit ko. Sa pagkakataong ito, ang otoridad sa aking boses ay hindi matanggihan. Bumaba ako sa gitna ng malakas na ulan. Sa malayo, natatanaw ko ang nagbabagang labi ng Whitfield Manor. At doon, sa tapat ng malaking gate na ngayon ay nakatumbas na, nakita ko ang isang figura. Si Daniel. Nakaupo siya sa semento, basang-basa, ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang muka. Wala na ang billionaire. Wala na ang hari. Isang lalaking wasak na lamang ang natitira. Lumakad ako patungo sa kanya. Ang tunog ng aking sapatos sa basang kalsada ay tila isang martsa ng kamatayan. Nang marinig niya ang aking paglapit, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pot, ngunit may halong pagsusumamo. Nandito ka ba para panoorin ang huling pagbagsak ko, Elena? O dapat ba kitang tawaging Maribel? Ang mapait niyang tanong. Nakuha mo na ang lahat. Ang pera, ang lupa, ang dangal ko. Ano pa ang gusto mo? Dahan-dahan akong yumuko at ipinakita sa kanya ang litrato. Pinanood ko kung paano magbago ang kanyang mukha mula sa galit, patungo sa kalituhan, at sa huli, sa isang anyo ng purong katatakutan. Ang tatay mo at ang nanay ko, simula ko, ang boses ko ay malamig na parang hanging amihan. Daniel, ang digmaang ito ay hindi nagsimula sa atin. Nagsimula ito noong piliin ng tatay mo ang pera kaysa sa dugo. Hindi tayo magkaaway dahil sa lupa. Magkaaway tayo dahil sa isang kasalanang pareho nating pinagbabayaran. Hindi maari ito. Bulong ni Daniel habang nanginginig ang kanyang mga kamay na hinahawakan ang litrato. Si Papa, he was a man of honor. Hinding-hindi niya gagawin ito. Ang honor ay isang maskara na isinusuot ng mga mayayaman, Daniel. At ngayong gabi, ang maskara na yan ay tuluyan ng natunaw sa apoy, sagot ko. Ngunit huwag kang mag-alala. Hindi kita kapatid sa paningin ng batas. At hindi rin kita kapatid sa paningin ng aking puso. Para sa akin, isa ka pa ring Whitfield, ang pamilyang pumatay sa pagkabata ko. Tumayo ako ng tuwid. Hinahayaan ng ulan na hugasan ang anumang dumi ng emosyon sa aking mukha. Ang Whitfield Manor ay kukunin ko. Pero dahil sa dugo na posibleng dumadalay sa ating dalawa, hindi kita pababayaan sa kalsada. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Isang posisyon sa kumpanya ko, bilang isang tauhan, isang alipin, gaya ng ginawa niyo sa akin. Isang matinding katahimikan ang namagitan sa amin. Tila ang mundo ay huminto sa pag-ikot para panoorin ang eksenang ito. Ang pagbabaliktad ng kapalaran ay kumpleto na. Ang dating amo ay magiging alipin ng dating katulong. You're cruel, Maribel, bulong ni Daniel. Hindi ako cruel, Daniel. Ako ay makatarungan. I'm just balancing the scales, sagot ko. Tatalikod na sana ako nang biglang may humarurot na itim na sasakyan patungo sa aming kinaroroonan. Mabilis na bumukas ang bintana nito at isang pamilyar na boses ang narinig namin. Ang drama nyo ay nakakasuka, ang tinig ni Marcus. Ang abogadong akala namin ay nasa ilalim na ng kustodya ng mga pulis. May hawak siyang isang folder at isang malamig na ngiti. Maribel, Daniel, akala niyo ba ay tapos na ang laro? Akala niyo ba ay ang litratong yan ang huling alas? Marcus, paano ka nakalabas? Sigaw ni Daniel. Money talks, Daniel, at ang pera ni Rafael ay mas malalim pa sa inaakala niyo. Tawa ni Marcus habang itinataas ang folder. Ang litratong hawak niyo? Isang decoy lang yan na ginawa ni Thomas Whitfield para protektahan ang tunay niyang anak. Maribel, hindi ka anak ni Thomas.
Ikaw ang anak ng tunay na kaaway ng mga Whitfield. Ang pamilyang nagnakaw ng yaman na akala mo ay sa inyo. Ang aking mundo ay muling nayanig. Ang bawat pundasyon na itinayo ko, ang bawat galit na naging gasolina ng aking paghihiganti, ay tila isang malaking kasinungalingan. Anong ibig mong sabihin? Ang hiyaw ko. Ang aking malamig na depensa ay nagsisimulang mabasag. Ang nanay mo, Clara, hindi siya biktima. Siya ang mastermind ng lahat ng ito. Pagpapatuloy ni Marcus habang dahan-dahang bumababa sa sasakyan. At ang kumpanyang hawak mo ngayon? Ito ay nakapangalan sa isang tao na hinding-hindi nyo inaasahan. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang babae. Isang babaeng akala namin ay wasak na at nasa loob na ng kulungan. Vivian Cross. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang kanyang gulugulong anyo. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting coat, ang kanyang muka ay kasing kinis ng porselana, at ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay. Hello Maribel, hello Daniel, bati ni Vivian. Salamat sa paglilinis ng mga accounts. Salamat sa pag-aayos ng kumpanya. Ngayon, handa na akong bawiin ang tunay na pag-aari ko. Ang cliffhanger na ito ay mas malupit pa sa kamatayan. Sino ang tunay na biktima? At sino ang tunay na kalaban sa loob ng bahay na ito ng mga lihim? Ang bawat salita ni Marcus ay tila mga bubog na pilit isinisaksak sa aking pandinig. Ngunit nanatiling tuwid ang aking tayo sa gitna ng unos. Ang ulan ay humahampas sa aking mukha. Nililinis ang uling at dumi. Ngunit hindi nito kayang hugasan ang lamig na unti-unting bumabalot sa aking puso. Tumingin ako kay Vivian. Ang babaeng ito, na ilang oras lang ang nakalilipas, ay tila basang sisiw sa sahig ng bodega. Ngayon ay nakatayo ng may gilas na tila siya ang nagmamay-ari ng buong mundo. Ang kanyang puting coat ay walang bahid ng dumi. Isang matalim na kaibahan sa aming kalagayan ni Daniel. Vivian, paano? Ang tanging nasabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong na nilalamon ng hangin. Simple lang, Daniel, nisi ni Vivian habang dahan-dahang hinahaplos ang hawak niyang folder. Ang bawat pirma na ginawa mo sa ilalim ng duress ay lega na inilipat sa isang proxy company. At ang proxy company na yon, hindi kay Rafael, hindi rin kay Marcos. Ito ay sa ilalim ng pangalan ng nanay ni Elena, si Clara Reyes. Lumingon ako sa aking ina na nasa loob pa rin ng sasakyan ni Attorney Santos. Nakita ko ang kanyang muka sa likod ng bintana. Walang gulat, walang takot. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at nakatingin ng diretso sa akin. Sa sandali ngayon, naramdaman ko ang isang uri ng pagtataksil na mas masakit pa sa ginawa ni Vivian. Elena o Maribel? Akala mo ba ay ikaw ang nagpapatakbo ng laro? Tawa ni Marcus habang humahakbang palapit. Ang nanay mo ang nagbigay sa akin ng impormasyon tungkol sa mga offshore accounts ni Thomas. Siya ang nagturo sa amin kung paano gigibayin ang Whitfield Manor mula sa loob. Ginamit ka lang niya bilang pain para lumabas ang lahat ng itinatagong yaman ni Daniel. Ang katahimikan ko ay tila isang nagbabantang bagyo. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmakaawa. Dahan-dahan kong inabot ang aking cellphone sa bulsa at pinindot ang isang button. Isang tahimik na hudyat. Kung ganoon, Marcus, Vivian, akala niyo ba ay hindi ko naisip ang posibilidad na ito? Ang boses ko ay kasing malamig ng yelo sa Antarctica. You think my mother is the mastermind? Baka nakakalimutan niyo kung sino ang nag-aral ng batas habang kayo ay abala sa paglustay ng pera. Lumapit ako kay Vivian. Hindi pinansin ang baril na hawak ng isa sa mga tauhan ni Marcos sa di kalayuan. Tinitigan ko siya ng mata sa mata. Ang proxy company na sinasabi niyo, yon ang kumpanyang ni-register ko sa pangalan ni Clara Reyes 3 taon na ang nakalilipas, nung nalaman kong siya ang pumatay sa tatay ko. Nanigas ang lahat. Kahit si Daniel ay tila hindi na makahinga sa tindi ng rebelasyong ito. Pumatay?
bulong ni Daniel. Thomas Whitfield didn't discard us, Daniel. Pagpapatuloy ko. Ang bawat salita ay may talim ng isang labaha. Pinatay siya ni Clara. Nilason niya ang isipan ni Thomas at nang makuha na niya ang lahat, dahan-dahan niyang inubos ang buhay nito. I followed the money, Viven. Ang perang ginagamit niyo ngayon? Galing yan sa isang trust fund na matagal ko nang nilock sa ilalim ng isang legal injunction. Binuksan ni Viven ang folder ng mabilis. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na. This is impossible. The signatures are verified. Verified by who? By Marcus? Tumawa ako, isang maikli at tuyot na tawa. Marcus is a double agent, Viven. He's not working for you. He's not working for my mother. He's working for the creditors na matagal ko nang binayaran para kasuhan kayo ng international money laundering. Sa isang saglit, ang aura ng tagumpay ni Viven ay gumuho. Ang kanyang puting coat ay tila naging isang rehas na sumasakal sa kanya. Mula sa kadiliman ng kalsada, ilang mga itim na SUV ang mabilis na dumating. Ngunit hindi ito mga tauhan ni Rafael. Ito ang mga operatiba ng Interpol. Daniel, kunin mo ang briefcase sa sasakyan ni Attorney Santos. Utos ko nang hindi inaalis ang tingin kay Viven. Pero ang nanay mo, wala akong nanay, Daniel. Ang babaeng nasa loob ng sasakyang yon ay isang kriminal na gumamit sa sarili niyang anak para sa kasakiman. Malamig kong sagot. Habang pinoposasan si Viven at Marcus, lumingon sa akin si Viven. Ang kanyang mukha ay puno ng purong puot. You'll never be happy, Elena. You're just as cold and heartless as your father and mother. You're a Whitfield in everything but name. Maling-mali ka, sagot ko, habang pinapanood silang isakay sa mga sasakyan. Dahil ang mga Whitfield ay namatay na sa apoy ng mansong ito. Ang natitira na lang ay ako. At ang katarungang matagal ninyong ipinagkait. Nang makaalis na ang lahat, lumapit sa akin si Daniel. Basang-basa pa rin kami ng ulan, nakatayo sa harap ng mga guho ng kanyang dating buhay. What happens now, Elena? What happens to me? Hinarap ko siya. Sa gitna ng lahat ng kataksilan at sakit, nakita ko ang lalaking dati ay pinagsilbihan ko ng may katapatan. Dahan-dahan kong inabot ang kanyang kamay at inilagay doon ang susi ng isang maliit na apartment sa labas ng lungsod. Magsisimula ka muli, Daniel. Pero hindi bilang isang bilyonaryo. Magsisimula ka bilang isang tao na marunong tumingin sa mga nasa ibaba niya. At ako? Pupunta ako sa kumpanya. May board meeting pa ako bukas para i-dissolve ang lahat ng assets ng Whitfield at ibalik ang yaman sa mga taong ninakawan nyo. Babalik ka ba? Tanong niya. Hindi ako sumagot. Tumalikod ako at naglakad patungo sa nag-iisang sasakyang naiwan. Ang sasakyang ako ang magmamaneho. Ngunit bago ako makapasok, narinig ko ang isang mahinang tunog ng pagring ng telepono mula sa briefcase na hawak ni Daniel. Kinuha niya ito at sinagot. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Naging kasing puti ng papel. Elena, it's the hospital. Wika ni Daniel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang nanay mo, nakataka siya mula sa sasakyan ni Attorney Santos bago pa dumating ang mga pulis. At may iniwan siyang mensahe para sa iyo. Ano? Tanong ko. Naramdaman ko ang muling pag-akyat ng tensyon sa aking batok. Sabi niya, hindi pa tapos ang laro, Maribel. Tumingin ka sa ilalim ng upuan ng sasakyan mo. Dahan-dahan akong tumingin sa loob ng aking sasakyan. Doon, sa ilalim ng driver's seat, ay isang maliit na pulang ilaw na mabilis na kumukurap. Isang timer. At ang natitirang oras ay 10 segundo na lamang. Ang cliffhanger na ito ay naglalagay sa aking buhay sa bingit ng kamatayan. Sa sandaling akala ko ay nakamit ko na ang lahat. Ang bawat kurap ng pulang ilaw ay tila isang mabilis na tibok ng pusong malapit ng tumigil. 10 segundo. Sa loob ng maikling sandaling iyon, ang lahat ng aking pinaghirapan, ang paghihigante,
ang katarungan, ang muling pagbuo sa aking pagkatao, ay tila maglalaho sa isang iglap ng apoy. Hindi ako nagsisigaw. Hindi ako nagmakaawa sa langit. Ang aking utak, na hinubog ng mga taon ng pagtitiis, ay mabilis na nagkalkula. Daniel, dapa! Ang hiyaw ko habang buong lakas ko siyang itinulak palayo sa direksyon ng mga guho ng mansyon. Kasabay nito, ang aking katawan ay tumalon patungo sa kabilang bahagi ng kalsada, sa isang mababaw na kanal na puno ng tubig ulan. Isang dambuhalang liwanag na kulay kahel ang biglang lumamon sa kadiliman ng gabi. Hindi ito tunog na madaling ilarawan. Ito ay isang malakas na yanig na naramdaman ko hanggang sa kailaliman ng aking mga buto. Kasunod ng isang alon ng matinding init na tila gustong sunugin ang aking balat. Ang aking sasakyan, ang simbolo ng aking bagong kapangyarihan, ay naging isang bolang apoy. Ang mga bubog ng salamin ay lumipad sa himpapawid na parang mga kristal ng kamatayan, tumatama sa semento ng may matatalas na kalansing. Nakalubog ako sa malamig na tubig. Ang aking pandinig ay nabalot ng isang matinis na ugong. Sa loob ng ilang sandali, ang mundo ay nawalan ng kulay. Ngunit ang galit sa aking dibdib, mas lalo itong nag-alab. Elena! Elena, nasaan ka? Ang boses ni Daniel ay tila nagmumula sa kabilang dako ng mundo. Dahan-dahan kong inangat ang aking katawan. Ang aking puting blouse ay punit-punit na at puno ng putik. Ang aking braso ay may mahabang gasgas na dinadaluyan ng dugo. Ngunit ang aking mga mata ay nanatiling nakatitig sa nagbabagang labi ng sasakyan. Nandito ako, ang sagot ko. Ang boses ko ay paos, ngunit matatag. Hinawakan ko ang kamay ni Daniel na pilit akong itinataas. Ang kanyang mukha ay puno ng uling at takot. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasiguraduhan. Kailangan nating umalis dito. Baka bumalik siya. Bulong ni Daniel. Hindi siya babalik, Daniel. Wika ko, habang pinapagpagan ang dumi sa aking palda. Ang nanay ko, si Clara, ay hindi mamamatay tao na mahilig sa harapang labanan. She's a coward who hides behind timers and shadows. Ang pagsabog na ito ay hindi para patayin ako. Ito ay isang mensahe, isang distraction. Distraction para sa ano? Mabilis kong kinapa ang aking bulsa. Ang aking pangalawang cellphone ay naroon pa rin. Binuksan ko ang GPS tracking ng kumpanya. Doon ko nakita ang isang pulang tuldok na mabilis na gumagalaw patungo sa sentro ng lungsod. Patungo sa Whitfield Tower. Ang board meeting, bulong ko. Ang aking puso ay bumibilis ang tibok. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Gagamitin niya ang gulo rito para makapasok sa vault ng kumpanya. Akala niya ay sapat na ang pagsabog na ito para paralisahin ako. Sasama ako, madiing sabi ni Daniel. Lupa ko ang ninakaw niya, at buhay mo ang tinangka niyang kunin. Hindi ko hahayaang matapos ito nang wala ako. Hinarap ko siya. Sa gitna ng apoy at ulan, nakita ko ang isang Daniel na hindi ko kailanman nakilala sa loob ng 3 taon. Wala na ang billionaire na kailangang pagsilbihan. Ang natitira ay isang lalaking handang lumaban sa tabi ko. Magmaneho ka, utos ko, habang itinuturo ang sasakyan ni Attorney Santos na himalang hindi nadamay sa pagsabog. At Daniel, huwag kang magkakamaling maawa sa kanya kapag nandoon na tayo. Dahil sa sandaling pumasok tayo sa building ngayon, wala na akong nanay. Ang haharapin natin ay isang halimaw na dapat nang ibaon sa limot. Sa loob ng mabilis na tumatakbong sasakyan, hindi ko pinansin ang hapdi ng aking mga sugat. Inilabas ko ang aking laptop at sinimulang i-override ang security system ng Whitfield Tower. Ang bawat pindot ko sa keyboard ay tila isang hakbang patungo sa huling pagtutuos. Elena, bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Tanong ni Daniel habang mabilis na binabagtas ang madilim na kalsada. Nakuha mo na ang pera. Pwede ka nang lumayo.
pwede ka nang magsimula ng bagong buhay sa ibang bansa. Dahil ang katarungan na walang konklusyon ay hindi katarungan, Daniel. Sagot ko nang hindi inaalis ang tingin sa screen. At dahil gusto kong makita ng babaeng yon na ang anak na minaliit niya at ginamit niya ay ang siyang tatapos sa kanyang kasakiman. I don't just want her in jail. I want her to realize that she lost to the one person she thought she owned. Nakarating kami sa Whitfield Tower. Ang engrandeng gusali ay tila isang higanteng nagbabantay sa lungsod. Ang lobby ay tahimik. Ngunit alam kong sa loob ng penthouse, ang huling yugto ng trahedyeng ito ay nagaganap. Pagbukas ng elevator sa ika-50 palapag, ang amoy ng mamahaling pabango at aircon ay sumalubong sa amin. Diretsong naglakad ako patungo sa boardroom. Walang kumatok. Walang nagpaalam. Bumukas ang dambuhalang pinto. Doon, sa kabisera ng mesa kung saan dating nakaupo si Daniel, ay nakaupo si Clara Reyes. May hawak siyang isang wine glass. Tila nagdiriwang sa gitna ng hating gabi. Sa tabi niya ay ang mga pirmahan ng paglilipat ng lahat ng assets ng Whitfield sa isang dummy corporation sa Panama. You're late, Maribel, bati ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang mapait na musika. Walang bakas ng gulat sa kanyang muka na buhay pa ako. I expected you to be here 5 minutes ago. Masyado ka na yatang naging mabagal? Ang katarungan, Clara, ay hindi kailanman nahuhuli. Sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa mesa. Inilapag ko ang aking sugatang braso sa ibabaw ng mga dokumento. Dinudumihan ang mga ito ng aking dugo. At ang mga dokumentong yan? Wala nang silbi ang mga yan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Clara. Ang kanyang kilay ay tumaas ng bahagya. Ipinasara ko na ang kumpanya. 10 minuto bago tayo magkita. Nisi ko, isang malamig at matalim na ngiti. Ang Whitfield Tower, ang lahat ng shares, at ang lahat ng perang inaasahan mong mananakaw, ay inilipat ko na sa isang charitable foundation para sa mga biktima ng domestic abuse. Wala kang makukuha, Clara, kahit 1 sentimo. Nanigas ang mukha ni Clara. Ang wine glass sa kanyang kamay ay dahan-dahang nanginginig hanggang sa mabitawan niya ito at mabasag sa sahig, na lumikha ng isang tunog ng pagkawasak na umalingaw-ngaw sa buong silid. You destroyed everything! Yan ang yaman na dapat ay sa atin! Hiyaw ni Clara habang tumatayo. Hindi, Clara. Yan ang yaman na pumatay sa pagkatao mo. Sagot ko. Lumingon si Clara sa paligid, naghahanap ng paraan para makatakas. Ngunit sa likod namin ni Daniel, ang mga operatiba ng pulisya ay mabilis na pumasok. Ngunit bago pa man sila makalapit, may kinuha si Clara sa ilalim ng mesa. Isang maliit na remote control. Kung wala akong makukuha, walang makikinabang sa gusaling ito. Sigaw ni Clara nang may halang baliw na tawa. The whole building is rigged, Maribel. Itim ang puso ko at itim din ang magiging wakas ninyo. Ang cliffhanger na ito ay naglalagay sa daan-daang buhay sa loob ng gusali sa bingit ng isang malaking sakuna, habang ang huling laban ng mag-ina ay umaabot sa sukdulan. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay kasing bigat ng isang hatol ng kamatayan. Ang tanging naririnig ay ang mabilis at gulo-gulong paghinga ni Clara habang ang kanyang nanginginig na daliri ay nakadiin sa maliit na pulang pindutan ng remote control. Sa labas, ang mga ilaw ng lungsod ay patuloy na kumikinang. Walang malay na ang puso ng industriyang ito ay nakabitin sa isang manipis na hibla ng galit ng isang desperadong babae. Pindutin mo, Clara, ang malamig kong hamon. Hindi ako gumalaw. Hindi ako napaatras. Nanatiling matuwid ang aking tayo. Ang aking mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. Tila hinihigop ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Pindutin mo at tapusin na natin ito. Pero bago mo gawin yan, tignan mo ang screen sa likod mo. Sandaling nag-alinlangan si Clara. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa akin at sa malaking monitor sa dingding. Dahan-dahan itong bumukas
nagpapakita ng isang live feed mula sa basement ng gusali. Doon, ang mga bomb squad ng kapulisan ay abala na sa pag-disarm ng mga device na itinago niya. Akala mo ba ay papasok ako rito nang hindi kinukuha ang kontrol sa bawat kamera at bawat sensor ng building na ito? Ang mere kong tanong. The moment you stepped into this tower, Clara, you were already in my territory. I am the one who controls the signal of that remote. It's useless. Gaya mo, wala na itong silbi. Isang mahaba at masakit na katahimikan ang namayani. Nakita ko ang unti-unting pagguho ng huling kuta ng pag-asa sa mukha ni Clara. Ang remote control ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay, lumikha ng isang mahinang tunog ng plastik na tumama sa mamahaling carpet. Ang dakilang mastermind, ang babaeng pumatay at nagnahaw para sa kapangyarihan, ay dahan-dahang napaupo sa sahig. Bakit, Maribel? Bakit mo ito ginagawa sa sarili mong ina? Hikbi niya. Ang kanyang mga luha ay hindi na makapagpalambot sa akin. Para silang mga patak ng ulan sa isang bato. Dahil ang isang ina ay nagbibigay ng buhay, Clara. Hindi siya ang kumukuha nito. Sagot ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Yumuko ako ng bahagya, sapat na para maramdaman niya ang lamig ng aking presensya. You didn't see me as a daughter. I was just a pawn in your game against the Whitfields. Now, the game is over, and you lost everything, including your freedom and the daughter you never had. Pumasok ang mga pulis at dahan-dahang binuhat si Clara. Sa huling pagkakataon, lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pait na hinding-hindi ko malilimutan. Ngunit sa halip na sakit, ang naramdaman ko ay kalayaan. Isang malalim at payapang paghinga na matapos ang 3 taon ay ngayon ko lang muling naranasan. Nang mailabas na ang lahat, naiwan kami ni Daniel sa gitna ng malawak na boardroom. Ang sikat ng araw ay dahan-dahan ng sumisilip sa abot-tanaw, nagbibigay ng bagong kulay sa mga gusali ng Makati. It's finally over, bulong ni Daniel. Lumapit siya sa akin, ang kanyang muka ay malinis na mula sa uling, ngunit ang kanyang mga mata ay nagdadala pa rin ng bigat ng nakaraan. Elena, Maribel, what happens to us now? Hinarap ko siya. Inalis ko ang aking mga kamay sa bulsa ng aking coat at tinitigan ang aking mga palad. Ang mga gasgas at sugat ay nandoon pa rin, mga peklat ng aking pakikipaglaban. Ang kumpanyang ito ay hindi na Whitfield, Daniel. Bubuwagin ko ito at ibabalik ang lahat ng assets sa mga lehitimong benepisyaryo. Ang natitirang pondo ay sapat na para sa isang maliit na kumpanya, isang legal firm na tutulong sa mga taong gaya ko noon. Mga taong walang boses. And me? Tanong niya, may halong pag-aalinlangan sa kanyang boses. Wala na akong mansyon. Wala na akong pangalan. I'm just a man with a broken legacy. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang babaeng nakahanap ng kanyang sariling lakas. Ang pangalan ay ginagawa, Daniel. Hindi ito minamana. Binibigyan kita ng posisyon sa bagong kumpanya. Hindi bilang boss, kundi bilang isang clerk. Magsisimula ka sa ibaba. Aaralin mo kung paano ang tunay na buhay. At kung mapatunayan mong karapat-dapat ka, baka balang araw, ikaw ang maging partner ko. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa labi ni Daniel. Isang alok na hindi ko kayang tanggihan. I guess I'll be seeing you at the office then, Miss Reyes. 8:00 ng umaga sharp, Daniel. Don't be late. Biro ko. Ngunit may kasamang otoridad. Lumakad kami palabas ng boardroom, patungo sa elevator. Habang pababa kami, tiningnan ko ang aming refleksyon sa salamin. Wala na ang billionaire na mapagmataas. Wala na ang maid na api. Ang nakikita ko ay 2 taong dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag. Sa labas ng Whitfield Tower, ang hangin ay sariwa. Huminga ako ng malalim. Hinahayaan ng hangin na punuin ang aking dibdib. Ang bawat hakbang ko sa semento
ay tila isang bagong kabanata. Ang paghihigante ay natapos na, at ang katarungan ay nakamit na. Ngunit higit sa lahat, nahanap ko ang aking tunay na sarili sa gitna ng lahat ng pagkawasak. Hindi na ako ang biktima. Hindi na ako ang anino sa gilid ng mansyon. Ako si Maribel Reyes. At ito ang simula ng aking sariling imperyo. Isang imperyong itinayo, hindi sa nakaw na yaman, kundi sa katotohanan, dangal, at isang pusong hindi na muling matitinag. Habang naglalakad ako palayo, narinig ko ang mahinang tawag ni Daniel sa aking likuran. Lumingon ako at nakita ko siyang kumakaway. Ang sikat ng araw ay nasa likod niya, tila isang pangako ng bagong bukas. Ngumiti ako, isang tunay at payapang ngiti, bago ako tuluyang naglakad patungo sa aking bagong buhay. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila mga pahina ng isang makapal na libro na dahan-dahang binubuklat ng hangin ng panahon. Ang amoy ng nagbabagang kahoy at ang nakalulunod na usok ng Whitfield Manor ay isa na lamang malabong alaala na dahan-dahang nilalamon ng limot. Sa kinalalagyan ng dating mansyon, na yon ay nakatayo ang Reyes Sanctuary, isang modernong gusali na hindi para sa karangyaan, kundi para sa kalinga. Nakatayo ako sa veranda ng aking opisina. Pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa malawak na harden sa ibaba. Ang bawat halahak nila ay tila mga nota ng isang bagong awit na pumapalit sa mga hiyaw ng nakaraan. Wala na ang uniforme ng katulong. Suot ko ang isang simpleng asul na dress. Ang aking buhok ay malayang hinahaplos ng amihan. Ang aking kwintas, ang tanging alaala ng aking pagkakakilanlan, ay hindi na isang pabigat sa aking dibdib. Ito ay naging simbolo na ng aking tagumpay. Ang katarungan ay hindi lamang nananatili sa mga papel ng korte. Si Clara at Viven ay nabulok sa likod ng malamig na mga rehas, kung saan ang tanging yaman nila ay ang mga pait ng kanilang sariling budi. Si Marcos at Rafael, ang kanilang mga imperyo ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho, na naging babala sa lahat na ang yaman na kinuha sa dahas ay laging may katumbas na kabayaran. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa aking pagmuni-muni. Hindi ito ang malakas na katok ng isang amo, kundi ang magalang na hiling ng isang kasama. Miss Reyes, heto na po ang ulat para sa buwang ito. Ang boses ni Daniel ay matatag at puno ng paggalang. Lumingon ako at gumiti. Pumasok siya na may hawak na mga folder. Suot ang isang simpleng barong. Wala na ang yabang sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang uri ng kapayapaan na tanging ang pagsisimula sa ibaba ang makapagbibigay. Sa loob ng isang taon, napatunayan ni Daniel na kaya niyang tumayo ng walang ginto sa kanyang bulsa. Nagsimula siya bilang clerk, nag-ayos ng mga dokumento, at naging boses ng mga biktima sa aming legal firm. Salamat, Daniel. Maupo ka muna. Wika ko habang tinatanggap ang ulat. Kumusta ang nanay mo? Tanong ni Daniel habang dahan-dahang naupo sa tapat ng aking mesa. Maayos na siya sa pasilidad. Hindi na siya nananakit, pero madalas pa rin siyang tumingin sa malayo, tila hinahanap ang yaman na hinding-hindi niya kailanman naramdaman sa kanyang puso. Sagot ko ng may halong pait at pagtanggap. Pinatawad ko na siya, hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil kailangan ng puso ko ang kapayapaan para makahinga. Natahimik kami ng sandali. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan sa sulok at ang tunog ng mga ibon sa labas. Sa katahimikang iyon, naramdaman ko ang isang uri ng koneksyon na mas malalim pa sa anumang kontrata. Maribel, salamat. Bulong ni Daniel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin nang may katapatang hinding-hindi ko nakita noong siya pa ang may-ari ng Whitfield Manor. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Salamat sa pagpapakita sa akin kung sino talaga ako. Wala kang dapat ipagpasalamat, Daniel. Ikaw ang gumawa ng sarili mong daan, sagot ko. Dahan-dahan kong inabot ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang init ng kanyang palad
ay tila isang pangako na ang lahat ng sakit ay may katumbas na paghilom. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ang tadhana. Maaring bukas ay maging magkatuwang kami sa buhay o maaring manatili kaming magkaibigan na nagbubuo ng isang bagong mundo. Ngunit ang isang bagay ay sigurado. Ang babaeng dating naglilinis ng dumi ng iba ay siya na ngayong naglilinis ng landas para sa kinabukasan. Ang aking paghihiganti ay hindi natapos sa pagbagsak ng aking mga kaaway. Natapos ito sa aking pagbangon ng may dangal. Ang pinakamatamis na vamat o sampal sa tadhana ay ang makita nilang namumuhay ako ng rurok ng tagumpay, habang ang puso ko ay punong-puno ng pagmamahal at katarungan. Tumayo ako at lumapit muli sa veranda. Ang sikat ng araw ay unti-unti nang lumulubog. Nagbibigay ng kulay ginto sa buong paligid. Isang panibagong gabi ang darating. Ngunit hindi na ako natatakot sa dilim. Dahil sa wakas, nahanap ko na ang tunay na ningning. Ang ningning na hindi nanggagaling sa mga brilyante o ginto, kundi sa isang pusong malaya, matatag at buo. Ako si Maribel Reyes. At dito nagtatapos ang aking kwento bilang isang anino, at nagsisimula ang aking buhay bilang isang liwanag.